middle name niyo po 'to? Name ko pa po. Suriba po ang middle Ang name ko. haba. Okay. Elena. Okay. Tapos, ang address niyo po? Poblasyon, Concepcion, Misamis Occidental. Okay. Galing po. Nahanap niyo po itong serving, May student kasi ako na psychologist din. Okay. Oo. Okay. Tapos, parang nakalkan nyo ng butong ng serving kanina po. Oo, kanina pa ako naka-download. Okay. Sige, first time niyo po pala. Yes po. Ilan taon na po kayo, Miss Mari? 37. 37. Kala ko po 27. Matanda na po. 27 po. Ito pala. Tapos, again po, sir po, I have to ask po muna yung mga ganitong info kasi background po. Okay po. Tapos, ang status niyo po ba ay single, married? Single po. Okay. Single. Pero in a relationship po ba? Hindi po. Wala. Okay. Ang work niyo po ngayon? DepEd po. Ano po ang work niyo po sa DepEd? Teacher. Okay. Anong klase pong subject po tinuturo niyo? MAPE at saka ESP. Okay. TLE. Edukasyon sa mapapakatao. TLE, values, and MAPE. Dami po Ilang section po hawak nyo? 2 lang. Kasi nasa bukid ako naka-assign. Okay. Ilan po ang hawak nyo po kunwari sa isang klase? Ilang bata po? Maliit lang, mga 30. Yung pinakamataas. Okay. Pero may kalakihan na po yan. Kung Metro Manila, malaki na po ang 30. Oo. Tapos, gano'n na po katagal? 9 years, 9 years po. Ever since po, teacher na po talaga kayo? Parang kasi ito yung first na, pero pang hindi naman kasi galing din naman ako sa pagtitinda. Galing din naman ako sa mga working jobs. Working student din naman kasi ako nung college. Parang dito lang kasi sa lugar namin walang ibang mas stable na job kundi yung sa DepEd. Kaya nag-try akong mag-units. Tapos nakapasa. Tapos nakapasa din. Try natin. Try lang. Alam ko nun try lang pero galing nyo naman po. Thank you po. Mari, kasi ang pagtuturo po kasi talaga ay isang passion, hindi lang po yung trabaho Ano po yan talaga alam niyo po yan na naitawag. Kasi ang pagtuturo po, hindi lang yung parang, alam mo yun, yung sahod lang. Parang kasi yan yung parang gusto mo siyang gawin. Parang bukasyon siya. Kasi ibang tinatawag sa trabaho, sa career. Ang trabaho kasi yung parang yung ginagawa mo, pero yung career yung parang advocacy mo sa ginagawa mong trabaho. Like yung path na tinatahak mo, ganyan. Saka ako kasi nanggaling din po ako ng school. 6 years po ako sa eskwelahan, pero ako guidance counselor. Wow. So alam ko po yung yung kailangan niyo pong puso na minsan may personal kayong problema, pero kailangan niyo mo nakalimutan kasi nga, kailangan tayo ng mga bata. Yan. Ang turuturuan niyo po ba, Miss Mari, ay grade school or high school? Secondary po. High school. Makukulit na yan. Makukulit po ba? Hindi naman masyado kasi nasa bukid. Buti naman po. Naku po kayo dito sa Metro Manila, makukulit po bata. Pero, naman po pag nakuha niyo naman po kasi ang kiliti ng isang bata, nakakita niya po yung puso niyo, wala, okay lahat. Walang problema. Madali makapagpalagayang loob. So, masaya po yun. Pero, bakit niyo po pala gustong, maliban dun sa yung magandang trabaho, sa tingin niyo po ba sa pagkatao niyo, sa personality niyo, ayun po talaga yung gusto niyo pong tahakin na trabaho? Wala naman akong problema sa teaching. Ito lang kasing recently, kinuha kasi akong trainer. Kasi, naging coach ako ng athletics. Tapos, yung division namin,
may isinagawang intensive training sa athletics, tapos nakuha akong isang trainer sa walkathon. Tapos parang doon na nagsimula yung parang hindi na parang iba na yung takbo ng ng utak ko, tapos na nag-iba na yung mga hindi ko na nagagawa yung mga usual na ginagawa ko, na naapektuhan na masyado yung health ko tsaka yung pag-iisip ko. Kaya parang gusto ko magpakonsulta, kasi kung sa katawan wala naman akong problema, kasi yearly naman akong napapa-check, kasi meron din naman kasi akong HMO. Wala namang problema sa health ko, siguro sa mental, kaya ako gustong magpakonsulta po. Okay. So, parang napansin niyo po, sa health niyo, wala naman po manifestation. Oo, kasi before pa nung intensive training, usually, mahilig kasi akong gumala, tapos meron din naman akong mga ginagawang para sa katawan, mga exercises, nagsasali ako ng mga mountaineering, marathons, biking, madami din akong mga adventures. Pero nung nakasali na ako sa training, parang hindi ko na kayang gawin, kasi pagod na yung utak, pagod na yung, parang gusto ko na lang lagi matulog. Gusto ko makabawi kasi parang kulang na lahat ang tulog ko. Kahit naman matulog ako ng 12 hours, parang kulang pa din siya. Ganun po talaga. Okay, so parang may physical pa rin po na na nararamdaman, kasi yung tulog po natin kahit nakakatulog, parang hindi po kayo energized. Yes po. Parang nakatulog ka lang pero parang wala nangyari. Yun Parang po. pagod pa rin ako. Yun po talaga. Parang nag-iba na yung takbo ng katawan ko, kahit healthy naman ako, parang nag-iba talaga siya. Parang hindi ko na kayang gawin yung mga ginagawa ko kasi pagod ako. Hindi naman sa pagod na pagod talaga yung word na pagod, pero parang yung mga hindi ko na kayang gawin yung mga gusto ko o yung ginagawa ko, kasi parang gusto ko na lang magpahinga tapos matulog. Ganun po. Pinanood ko po lahat. Minsan na po, tawag dito, Miss Mary. Kasi lahat po ng sinasabi niyo ngayon, kailangan ko i-type para maalala ko ito lahat. Okay po. Kasi mahalaga po para magpatagpi-tagpi ko po lahat eh. Kasi ganun po. Kaya pag napansin niyo pa nagaganon ako, lahat po sinusunod na sinasabi niyo. Okay. So yan, ano po kasi, tawag po dito, it doesn't mean na, ganito po yung realidad dyan eh. It doesn't mean na athletic kang tao, physically active, kakayanin mo na yung work na ganun din. Kasi minsan ito yung panglabas mong ginagawa eh. Ngari, yung biking, running, ito yung ginagawa nyo po to energize yourself after work. Ang hirap kasi pag yung mga ganitong klaseng expectation, yung mga physical na ginagawa yung trainer, kasi iba na, kahit MAPE teacher po kayo, iba naman po kasi ang design ng pagiging trainer. Iba na expectations na ito kasi merong at stake eh. Hindi ka lang nagtuturo eh. Merong expectation na kailangan manalo. Yes po. Diba? Kailangan merong result. Pero paano po ba naging proseso? Paano po kayo nasama po sa trainer? May meeting po ba kayo? Yes po, kasi nagsabihan po ba kayo? una po niyan, kasi coach ako sa school athletics na team. Tapos meron kaming nag-convention lahat ng may nagkaroon ng training sa lahat ng mga coaches. Tapos isa ako sa napili na maging trainer para sa walkathon. Tapos doon na nagsimula. Hindi po kayo nakatanggi? Hindi po, kasi may memo na. Kami memo? Hindi po kayo sinabihan? Yes po, naka-memo. Ano gagawa po na? Parang hindi ka na binigyan ng chance ang mag-back out? At first, noong first year po, maganda naman. Okay naman sa akin. Kasi parang isa siyang challenge sa akin, pero parang milestone din sa akin. So, tinanggap po kasi
ano kaya, parang maganda din naman ano na naging coach ako tas naging trainer. Ang kaso lang nung may nararamdaman na ako, minsan hindi na kami pinapakinggan ng mga heads, yung parang nakakulong kami, parang ang daming monitoring, tapos minsan pinasasabihan kami kung ano na yung nangyayari sa training, kasi may mga time trials kami kapag hindi nakuha ng bata yung expected time sa kanila, kami yung pinapagalitan. Kaya minsan na nagi-guilty ako sa mga bata kasi minsan alam ko na pagod sila, may sakit sila, hindi kaya ng katawan nila. Napapagalitan ko rin sila kasi kasi napagalitan ako. So, pinapasa ko rin yung guilt sa kanila. Yung parang ganun. Okay. Oo. Pero siguro, yan din yung tama din naman na pagalitan ako para ma-push yung bata. Pero minsan kasi, hindi kasi ako ganyan. Oo, hindi ako nagagalit sa mga bata. Oo. Yung malambing ako, pero hindi talaga ako nagagalit sa mga bata. Okay, so parang feeling nyo nag-iiba na po kayo sa Opo. approach nyo. Yes po. Parang dahil may mga results po kasi kailangan masinsin sila mag-practice. Yes po. Kailangan Oo. pinupusuan nila yung training. Yes po. Ano pong parang nagiging dialogue niyo po sa mga bata pag kinakausap niyo sila na ano po yung nagiging diskarte niyo or approach niyo po ba? Kasi Normally po. normal na tawag ko sa kanila mga be. Be, alika dito, kausapin kita. Ano lang, kanang parang friendly lang naman kasi ako sa mga lahat ng bata sa amin. Kaya tinatawag nila akong mama. Pero minsan kasi minsan hindi ko pinapagalitan sila. Parang tinatago ko na pinapagalitan ako. Tapos minsan napapasa ko na din yung galit sa kanila. Sinasabi ko na lang sa kanila nga ayusin nyo kasi hindi kami nag-training dito para matalo kayo. Lahat ng ito ay may kabayaran. Yung pagkain nyo, yung pagtulong nyo, lahat yan. May inaasahan na kapalit, nakapalit ang lahat ng ito sa inyo, sa amin. Hindi kami totoong trainer, teacher kami. Pero dahil ginawa kaming trainer, hindi namin hindi kami pwedeng magreklamo kasi nga magiging insubordination na naman. So, oo. So, minsan nakakabitaw ako ng hindi magandang salita. Ganun. Kaya minsan ako yung naiiyak kasi pag na-realize ko, parang hindi na maganda. Ano po yung parang encounter niyo na po na di niyo makakalimutan? Na parang doon po talaga, yun po talaga yung tumatak sa inyo. Na parang ito rin na parang, parang nag-iiba na ako Parang di na ako ganito Ano po, yung sa katawan ko po. Kasi usual ko po talagang gawain is nag-exercise talaga ako araw-araw. Meron talaga akong routine. Tapos, yung mga routine po, hindi ko na magawa po, Dok. Kahit anong pilit ko, kahit anong motivation ko sa sarili ko, parang yung utak ko nagpre-prevail na po na pagod ka, matulog ka na lang. Kahit na yung mga kapatid ko, na napapansin na nila na lagi na lang daw akong tulog kahit na bago akong gising. Okay po. Parang mas madalas po yung tulog na lang. Kahit rest day niyo po ba? Ngayon is katatapos lang kasi ng aming provincial meet. Oo. Kahapon. Kahapon po. Oo.
So, kumusta naman po? Maganda naman po ang resulta. Nanalo naman din yung mga athlete ko, tapos naging champion po kami. Okay. Pero masaya po ba kayo or parang may bahid ng kalungkutan? Yun nga po. Masaya kami kasi nanalo kami yung champion, pero ang malungkot kasi balik na naman kami sa training. Okay. Ano po pinaghahandaan ulit? Ano po, regional meet. Okay. Mas mabigat na. Opo. Kasi provincial pa lang eh. Oo. Tapos lumalawak na to. Oo. Sino po yung mga kalaro nila nun? Yung ibang, Divisional na po to. magkaibang division po. Okay. Ilang sports po ba yung na-handle niyo po ngayon, Miss Mari? Bali, athletics na event po kami, pero yung training ko is nasa walkathon po. Walkathon, so endurance. Yes po. Kailangan matinding stamina. Opo. Tapos, ano po yung mga nasa